Dali. Ipapaliwanag natin para sa inyong kaalaman. Parang ano eh. Alam niyo, sino nando sa topic kagabi ni Ka Spencer? Naka-live si Ka Spencer, umakit ako, pinaliwanag ko eh. Eto na pag-aralan ko to sa Masteral. Ginagamit nila ang panggigipit na ito para lamang makalimutan ng mamamayang Pilipino yung paghihimagsik o yung pagpapalabas ng damdamin ng mga gustong lumaban o gustong tinatawag kumontra sa patakaran ng gobyerno. Parang bumabalik na naman tayo sa colonialism. Sa mga yung mga sumakop sa atin. Kasi ang style ng mga sumakop sa atin, pinapaikot tayong mga Pilipino. Pinapaikot tayo mga Pilipino eh. Ito papaliwanag natin Paano tayo pinapaikot ng gobyerno? Ayan yung mga pagpapaikot ng gobyerno sa mga Pilipino, style yan ng mga sumakop sa ating mga Espanyol at mga Kastila at mga Amerikano. Oo, cover up ang tawag dyan. Papaano nila tayo pinapaikot? Kasi, minsan tayo, may damdamin tayo na gusto nating lalaban na kami, hindi pwede yung ganyan, di ba? Kumbaga paano tayo kinokontrol ng gobyernong ito na tinanggal na ni PRRD, na binigyan na tayo ng boses ng gobyerno sa pamumuno ni PRRD. Tinuruan na tayo magsalita, di ba? Hindi naman tinatapakan dati ni PRRD yung ating kalayaan, magsalita, laban sa kapalpakan ng gobyerno. Ngayon, eto paano kinokontrol ng gobyernong ito kagaya ng pagkokontrol ng mga dayuhang sumakop sa atin nung panahon ng Kastila, 200 taon na ang nakararaan. Papaano? Kinokontrol nila ang kaisipan ng mamamayang Pilipino, parang bunga ng colonialism eh. May proseso ang paggawa nila dyan nag-uugat yan sa mga strategy para wag kang lumaban sa gobyerno. Paano nila kinokontrol ang pag-iisip ng mga Pilipino? Una, edukasyon at sistema ng paaralan. Paano? Tinuturuan tayo ng mga, kumbaga bini-brainwash yung mga estudyante natin, bini-brainwash niya lahat ng mga curriculum, yung mga pinag-aaralan, talagang pagbi-brainwash na yan. Pangalawa, yung tinatawag na religion o yung pananampalataya natin. Nung panahon ng Espanyol, ginagamit nila yung Katolisismo, yung Catholicism, para ma-impluwensyahan yung mga kaisipan ng mga Pilipino. Ang ginagamit nila dyan, simbahan ang naging sentro ng mga komunidad. Di ba noong mga panahon na yon, mas pinaniniwalaan, mas makapangyarihan yung mga pari noon, yung mga obispo noong mga panahon ng Kastila. Di ba? Sila ang nagko-command. Mas mataas pa, mas makapangyarihan pa sila dati sa mga yung mga praile, sa mga gobernador, general no mga panahon na yon. Oo. Yun ang pamamaraan nila. Yun ang mga pamamaraan nila para makontrol nila ang mamamayang Pilipino. Pangalawa, media. Papaano, di ba? Yun ang ginagawa dati nung panahon ni
Nung unang panahon pa. Nung unang panahon pa nila Rizal, nila ano, 'di ba? Kaya nga si Rizal ang kauna-unang media noon eh. Nagpalabas siya ng libro na El Filibusterismo tsaka No Limit Tangere, 'di ba? Oo. Yun ang ginagawa nila ngayon, kinokontrol nila. Pero hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan ngayon, yung media ginagamit nila para mapanitili ang image nila. Either takutin nila yan, bayaran nila yan. Yan ang ginagawa nila. O, si Jose Rizal, di ba, ka-Spencer, kaya topic natin kahapon. Oo, doon sila iniimpluwensyahan nila yung media. Ang mga hindi nila kayang impluwensyahan, yun ang tinatakot nila, sasampahan nila ng kaso, tapos pasasara nila. Oo, yan ang mga style ng mga hinayupak na mga yan. Alam naman natin yan. Di ba? Yung mga style na yan. Kaya ang ginagawa nila eh. Tapos ang ginagawa nila, pag pinapatawa nila ng mga malulupit na parusa at pananakot yung mga tao na gustong tumayo bilang isang pinuno. Halimbawa, kagaya ni BP Inday, nakukuha niya na yung kanyang yung saloobe ng mamamayang Pilipino. Ano ginagawa? Ano ginagawa ng mga kumukontra sa administrasyon? Di ba sinususpindi nila, kinakasuhan nila, kagaya na nangyari dun sa mayor ng Cebu na sino yun? Yung mayor ng Cebu, si Rama. Ano ginawa nila sa gobernador ng Davao del Sur, si Governor Jubahib. Ano ginagawa nila doon? Lahat ng mga tumututol sa kanilang plano, sa kanilang mga panuntunan, putang ina, ginigipit nila at kinakasuhan. At yan ang ginagawa nila ngayon sa gobyerno, kay BP Inday at kay PRRD. Oo. Kasi yung ganyan ng mga style ng mga mananakop ng mga Espanyol dati at saka Amerikano eh. Gumagamit sila ng karahasan at matitinding parusa upang ang mga Pilipino ay pigilan ang sinuman na magtatangkang lumaban sa kanila. Ang yung mga leader na nagmimistulang leader ng mga pag-aalsa, ng paglalabas ng mga kawalanghiyaan ng gobyerno, nung mga panahon nung mga Espanyol at saka Amerika, pinapatayan sa mga publiko, sa harap ng mga public, ginagapos, yan, pinaparusahan. 'Di ba ganyan ang nangyari kay Jose Rizal? 'Di ba? Piniring squad siya. Ano ginawa kay Andres Bonifacio, 'di ba? Pinatahimik, 'di ba? Para hindi na lumawak yung damdamin ng mga paghihimagsik noon. 'Di ba? O ano ginagawa ngayon? Ayun ang ginagawa nila noon at yun ang ginagawa nila ngayon. Ito na yon. Bumabalik na naman tayo sa pamumuno ng mga kolonyal. Napilit ng inalis ni PRRD. Di ba? O ano ginagawa ngayon? O, yung mga leader natin, ano ginagawa nila? Kinukurap nila. Pag hindi ka nakurap, tatakutin ka. Binibigyan nila ng posisyon, binibigyan nila ng pera, binabayaran nila, o tatakutin ka, kakasuhan ka. Yan ang style nila.
Yan ang style nila. Tapos kinokontrol nila yung religion. Ano ba ginawa nila doon sa KOJC? Di ba? Kinokontrol nila yan, oo. O, di ba? Tapos yung media na naman. Ayan na naman yung media na naman. Kinokontrol nila yung media para manahimik ka, putang ina mo, manahimik ka.